Bakit hindi ko ihandog sa iyo ang aking kamay sa kasal, Lance? Hindi ako interesado sa iyo, kaya kung walang nangyayari, iwan mo na ako at gawin mo ang bagay mo. But you're so good to me. I have to do something for you. Why not I stay with you for the night? Matagal ka nang wala sa Star Ocean Academy, wala pang 40 hanggang 50. Araw mula nang umalis ka sakay ng bangka mula sa North Empire, matagal mo na bang hindi nakikita ang iyong kasintahan, hindi mo ba namimiss ang mga babae? Ikaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, may gustong sabihin ngunit biglang hindi alam kung ano ang sasabihin, dahil, si Lance mismo ay nakalimutan na, kung hindi dahil sa biglang pagbanggit ni Leslie, nakalimutan na ni Lance na siya ay hindi. Hindi niya hinawakan ang isang babae sa loob ng mahigit 40 araw, sa sobrang pagpapaalala ni Leslie, nalaman ni Lance na ang kanyang katawan ay tila nasa ibang kalagayan. Itinuro mo sa akin ang isang napakahalagang lihim, sasamahan kita sa isang gabi, halika, Lance, sayo ako ngayong gabi, ngunit malinis pa rin ako, kaya mura ito para sa iyo. Sa kasamaang palad, si Lance ay hindi isang puta. Leslie, hindi ko kailangan ng iyong kasama, ang oyaye na itinuro ko sa iyo ay hindi isang bagay na maaari mong ipagpalit sa isang gabing pagtulog sa akin, sa tingin mo ba maaari mong ipagpalit ang isang gabing pagtulog sa akin para sa isang napakahalagang sikreto ng pagkakabighani? Huwag kang nakakatawa. Hoy, nagpapasalamat lang ako sa iyo na sabi mo yan, okay, hindi ko akalain na seryoso ka pala. Sige, count me out, tapos walang kahihiyang ipagpapatuloy ko ang paglilinang ko, ikaw na ang benefactor ko mula ngayon. On, as long as you give the word, no matter what I'll do for you, you're busy. Tumalikod si Leslie at lumabas ng pinto. Tumingin si Lance sa kanyang likuran habang naglalakad siya palabas, isa pang boses sa loob ang muling nakaramdam ng panghihinayang. Ang babaeng ipinadala sa kanyang bibig ay tinanggihan ng kanyang sarili, lalo na nang makita niya ang likod ni Leslie, ang katawan na iyon ay sapat na payat para mag-spike sa isang kalye, ang bumagsak din ang pagnanasa sa katawan ni Lance. Hey! Walang kamalay-malay na sigaw ni Lance habang malapit nang mawala si Leslie sa pintuan. Tumalikod si Leslie at nagtanong, may iba pa ba? Ako. Biglang nakita ni Leslie ang isang tiyak na reaksyon ni Lance, at nagulat na tinakpan ang kanyang bibig, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang mga mata, namumula na parang isang pangmomolestya. Natarante si Leslie at ibinaling ang kanyang ulo, bagaman nahihiya, ngunit sa loob-loob niya ay lihim siyang tumatawa, ang kanyang puso ay nagsabi, Lance, tingnan mo ang iyong mukha bilang seryoso, hindi malapit sa mga babae, hindi akalain na ang iyong katawan ay nagtaksil sa iyong kaluluwa, hahaha, talagang walang taong hindi mapagnanasa. Si Lance ay talagang hindi mapagnanasa, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi normal, pagkatapos ng lahat, siya ay hindi malapit sa mga babae sa loob ng higit sa 40 araw, at na-stimulate lamang ng Leslie, na hindi mapigilan na gumagawa lamang ng ilang mga abnormalidad. Kung hindi lang siya pinasigla ni Leslie, talagang nakalimutan na ito ni Lance. Ayos lang. Mahinang sabi ni Lance sabay buntong hininga. Nakita ni Leslie ang sobrang gusto at hindi kanais-nais na tingin ni Lance, at sinabing, Oy, ang kasasabi ko lang ay valid hanggang alas 12 ngayong gabi, kung pagkatapos ng alas 12 ngayong gabi, invalid ito, sige, aalis muna ako. Umalis si Leslie na may baluktot sa kanyang baywang. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, hindi ako magsisisi kay Bella, Elsa, at Sally, kung talagang may ginawa ako kay Leslie, hindi ba ako mananagot muli sa kanya, ngunit hindi ko siya gusto, paano ko magagawa yun? Gayunpaman, isa pang boses sa loob ni Lance ang nagsabi, bakit ka malungkot, hindi ba magandang mamuhay ng mas malaya? Hindi tulad ni Leslie na hindi ka pinanagutan, tama lang na magbayad siya ng kaunti para sa pagtuturo. For such a good mystery of enchantment, not to mention that she brought it up herself. Kung kailangan niyang maging responsable, hindi mawawala, isang tao sa Star Ocean Academy. Lonely and miserable, hindi ba maganda na may magandang babae na makakasama mo? Sige Lance, mamuhay ng medyo kusang loob at walang pigil. Hindi ka na desenteng tao tapos kahit sumipsip ng brainwave ng isang tao, gusto mo para mapanatili ang breezy style.
Exhale, huminga ng malalim si Lance, sobrang napinit ang kanyang puso. Pagkatapos mag-alinlangan ng 10 minuto, kumuha si Lance ng isang pilak na karayom, sinusubukang pilitin ang sarili na mawala ang apoy. Gayunpaman, habang gagawin niya ito, hindi maidikit ni Lance ang karayom. Bakit? Bakit hindi ako? Lance, mamuhay ng may kaunti pang pizza, mayroon na akong 3 kasintahan, bakit ako natatakot sa isa pa? Ano ang mapapala ko sa pagpigil sa aking sarili? Libo-libong ginto sa gabi ng tagsibol, bakit hindi matulog ng maayos? Inihagis ni Lance ang pilak na karayom sa kanyang kamay, ang pilak na karayom ay nakapasok sa dingding, si Lance ay determinadong lumabas ng silid. Sa sandaling ito ay gabi na, naliligo si Leslie sa kanyang silid, sinabi ni Leslie sa loob-loob, hindi ko alam kung talagang darating si Lance, sayang, bagaman ako ang nagkusa na sabihin ito, ngunit, ako ay hindi man lang pinaghandaan sana hindi na siya sumama, ice clean body pa naman tong babaeng taa. Branchya. Sa sandaling iyon, itinulak ang pintuan sa labas. WHO. Pumasok si Lance nang walang salita. Ikaw. Nanalangin si Leslie na hindi talaga dumating si Lance. Lance, wala ka talagang planong gawin iyon sa akin, hindi ba? Medyo kinabahan si Leslie. Ano? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi? Ako, sasabihin ko, at ngayon lang dahil sobrang nagpapasalamat ako at sa init ng panahon, tiyak na hindi ako nagsalita ng may pag-iisip. Hindi maganda yan, napukaw mo ang pagnanasa ko pero gusto mo nalang iwanan, kung hindi mo ginaisang ang pagnanasa ko, walang mangyayari. Malungkot na tiningnan ni Leslie si Lance, na kasalukuyang naliligo sa isang kahoy na bar aisles, ang kanyang mga kamay ay nakakross sa kanyang harapang dibdib. Sabi ni Lance, lumabas ka at tuparin mo ang sinabi mo. Lance, huwag kang sumama. Walang usapan. Lance, hindi pa nga nagmamahalan ang mga tao, nakakaawa ang mawalan ng isang mahalagang tao sa hindi malamang dahilan. Wala akong pakialam. Umakyat si Lance at direktang binuhat si Leslie palabas ng bar aisles. Malakas na tumili si Leslie, binuhat siya ni Lance patungo sa loob ng silid at malumanay na inihiga. Nagpupumiglas ng hindi interesado, natatakot ako na magdudulot ito ng sama ng loob ni Lance, kinakabahan lang siya ng sumigaw, hindi naman sa ayaw niya. At kaya, naranasan ni Leslie ang isang milestone sa kanyang buhay, na tumuntong sa panahon ng kababaihan mula noon. Makalipas ang isang oras, si Lance ay nakahiga sa kama na may masayang puso, ang mga mata ni Leslie ay nawala sa pag-iisip. Hahaha. Hindi maipaliwanag na tumawa ng malakas si Lance, siya naman, hindi napigilan ang sarili at kinuha si Leslie nana. Binabayaran mo ako. Napabuntong hininga si Leslie, ngunit mukhang pinapalayaw pa rin niya si Lance. Leslie, bagamat impulsive ako ngayon, pero kahit anong mangyari, babae ka na. 732. So what do you want? Do you want to be responsible for me? Sinabi ni Lance, napag-isipan ko na ang isyong ito, bahala ka, pagkatapos ng lahat, ibinigay mo sa akin ang pinakamahalagang bagay, bukod pa, napakagandang mukha mo, napakataba ng katawan, hindi ko talaga matatanggihan, but I must tell you, I'm not just one woman, I believe you know all about it, so I won't say anything. Kinagat ni Leslie ang kanyang mga labi at bumaantong hininga, paano kung tumanggi ako, bagamat ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalaga, ngunit ang modernong lipunan ay hindi sinaunang, hindi ito makakaapekto sa aking kakayahang mag-asawa muli, ako ay isang anak ng isang maharlikang pamilya. Akala mo magiging mistress ako ng iba. Sinabi ni Lance, hindi mo mababago ang napagpasyahan ko, payag ka man o hindi, hayaan na natin iyon. Sinusubukan mo ba akong pilitin? Mahinang umungo si Shangguan, ngunit sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, malinaw na natutuwa siyang pilitin ni Lance, kung saan ito ay pagtutol, ang pang-aakit ay mas katulad nito. Tama, pinipilit kitang maging munting asawa. I can tell you, kahit payag ako,
hindi papayag ang pamilya ko, ang goal ng pamilya ko para sa kasal ko, prinsipe yan o, tingnan natin kung paano mo maaayos ang pamilya ko. Isang royal family lang, Lance Damon, wala akong pakialam dito. Yuyu, anong subo? Biglang gamulong si Lance at mabangis na hinalikan si Leslie na nagsasalita, pinigilan si Leslie na magsalita at nagpakawala ng ilang iyak ng mumbo-jumbo, ngunit hindi nagtagal ay nalunod sa lamang ni Lance. Isang gabing walang salita. Sa gabing ito, ilang beses na nabaliw si Lance, hindi nakatulog buong gabi, at nabaliw kay Leslie sa loob ng isang gabi, nalaman ni Lance na parami ng parami ang hindi maaaring iwan siya, maaari ba, orihinal na hindi gusto, tulad ng ito. Pagkagising sa umaga, si Lance ay wala pa ring ulirat. Si Leslie ay anak pa nga ng isang maharlikang pamilya, hindi talaga alam nitong si Lance. Ngunit din, kung hindi siya anak ng isang maharlikang pamilya, sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang enchanter sa ikawalong baitang, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng kota ng dayuhang estudyante, tiyak, magiging madali pa rin para sa isang maharlikang pamilya na pumunta. Sa likod ng pinto, tumingin si Lance kay Leslie, na nakatulog lang, at bahagyang ngumiti, ang hitsura ng pagkakatulog ay talagang medyo cute, bakit hindi mo ito naramdaman noon? At sa isang punto, naiinis siya sa kanya. Hindi nagkamali si Leslie, hindi siya ang maaaring mamuno kung gusto niya, dahil anak siya ng isang maharlikang pamilya. Ang layunin ng maharlikang pamilya ay ang makapagpakasal siya sa isang prinsipe at maging isang royal consort sa hinaharap, si Lance ay maaaring mamuno kung gusto niya. Kaya't hindi kinumpirma ni Leslie ang relasyon ng kasintahan at kasintahan kay Lance, ngayon ay mabuti, dahil lamang sa pasasalamat, ngunit dahil na rin sa kalungkutan sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nag-alala si Lance tungkol doon. Dahil si Lance ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Naniniwala siya na ang kanyang kinabukasan ay hindi mas masama kaysa sa sinumang prinsipe, mayroon siyang dakilang batas na sumisip-sip ng Diyos, kung ano ang dapat katakutin sa hinaharap, pinapatay ang mga Diyos at mga Buddha sa mga pagtatagpo, na nangahas na hadlangan siya. Lumabas si Lance sa kanyang silid at umalis sa kanyang manor para hanapin si Igor. Kuya Igor, magandang umaga. Tawag ni Lance. Hihihi, Kuya Lance, magandang umaga. Ngumiti si Igor. Nakita siya ni Lance na nakangiti ng napakasaya, kaya natural na alam niya kung ano ang dahilan. Sa sandaling iyon, lumabas ang asawa ni Igor na si Megan at ngumiti, Brother Lance, nandito ka na. Sister-in-law Yi, magandang umaga. Alam ni Lance nang makita niya ang pulang mukha ng asawa ni Igor na tiyak na siya ay napakasaya at nasisiyahan sa pisikal at mental. Kuya Igor, hinahanap kita dahil may gusto akong itanong sa iyo. Pakituloy. Yun, wala akong armas, may weapons depot ba ang Star Ocean Academy, gusto ko sanang pumili ng 2 armas. Meron, pero hindi ko pinapatakbo ang armory, nasa ilalim ito ng pangangalaga ng isang lalaki na nagngangalang Wilbur, pero pwede kitang ihatid para subukan ito, pero hindi ako sigurado kung bibigyan ako ni Wilbur ng mukha o hindi. Salamat, Kuya Igor. Dinala ni Igor si Lance sa depo ng mga armas, ngunit sa kasamaang palad, hindi binigyan ni Wilbur ng anumang mukha si Igor. Si Igor ay walang magawa din. Sa pagbabalik, sinabi ni Igor, ang Long Tianyo ay napakalapit kay Wilbur, kung pupunta ka para humingi ng tulong kay Long Tianyo, tiyak na maaari kang pumasok sa depo ng mga armas upang pumili ng mga armas. Mabuti. Agad na nagtungo si Lance upang hanapin si Long Tianyo, at sumunod si Igor, tumulong na makiusap kay Long Tianyo. Nang ipaalam kay Long Tianyo, tumango siya at sinabing, Lance, matutulungan kita sa pabor na ito. Salamat, Senior Long Tianyo. Nagpapasalamat si Lance, tila talagang kapaki-pakinabang ang pakikipagkasundo kay Long Tianyo kahapon, mas mabuti ang isa pang kaibigan kaysa sa isa pang kaaway. Si Lance ay maayos na pumasok sa arsenal at pumili ng 2 sandata, isang espada at isang sable, kahit na hindi sila mahusay na mga espada, hindi sila pambihira. Sa 2 sandata na ito, ang kapangyarihan na maaaring ibigay ni Lance ay mas pinahusay din.
Pagkatapos pumili ng mga armas, bumalik si Lance sa kanyang asyenda, natutulog pa rin si Leslie, hindi nakatitiyak si Lance, kung sakaling may pumasok na matapang na tao, nakita si Leslie na natutulog na parang tupa, at pinalakas siya kung paano gawin, kahit ano ay magagawa. Mangyari dito. Bumalik si Lance sa manor, nakabangon na si Leslie. Bakit hindi ka pa matulog? Naramdaman kong wala ka, kaya nagising ako, saan ka nagpunta? Pumunta ako sa armory para pumili ng 2 armas. Sabi ni Don habang nililiwanag ang kanyang kutsilyo at espada. Oh! Pinag-impake kita ng makakain sa bahay ni Etsy, sabi ni Lance. So nice! Medyo naantig at masaya ang mga mata ni Leslie, natakot siya na kung magpapatuloy ito, talagang hindi niya ito kayang iwan sa hinaharap. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na manor. Galit na galit ako, paano magiging napakalakas ng Lance na iyon. Sa wakas ay naka-recover na si Gordon pagkatapos ng isang gabi ng paggaling, kahapon ay nasugatan siya ni Lance sa isang galaw lang at tumagal ng isang gabi bago tuluyang gumaling, lalo pang naisip ni Gordon. Tungkol dito, lalo siyang nagalit. Hindi lamang siya nakakuha ng magandang babae, ngunit siya ay binugbog. Ito ay masyadong nakakahiya, at sa sandaling naisip ni Gordon ang mukha ni Leslie, hindi niya ito napigilan ng ilang sandali. Kasi, sa tagal ng buhay niya, first time niyang makakita ng ganito kagandang babae malungkot talaga siya. Bakit ba kasi may ganito kagandang babae? Ano ba ang pakiramdam ko dito? Gusto ko talaga, Nanlumo si Gordon kaya kailangan niyang tumalon. Sabi nga sa kasabihan, malungkot ang isang bida na makatagpo ng isang magandang babae, kung makatagpo siya ng isang talagang magandang babae, siguradong mababaliw niya ang bida, not to mention that this Gordon was not even a hero. Patuloy na kumikislap sa isipan ni Gordon ang mukha ni Leslie, at ang medyo matindi nitong mga mata at kasarian, na para bang gusto niyang sakupin siya. Nababaliw na talaga ako, tiyak na ito ang numero 1 kagandahan sa mundo, gusto ko ito ng husto, mababaliw na ako. Bulong ni Gordon sa sarili, ngunit nang maalala niya ang lakas ni Lance, nanlamig muli ang kanyang puso, si Lance ay ganong pervert, napakalakas, hindi ito isang bagay na maaari niyang agawin. Hindi ko ito basta-basta ibibigay sa tanggang ibong iyon na si Lance, dahil hindi ko ito makukuha, kung gayon hindi ko rin siya hahayaang magkaroon nito. Ikakalat ko ang balita na ang Leslie ang numero sa mundo. Isang kagandahan ngayon, hindi ako naniniwalang walang magnanakaw nito kay Lance. 733. Nagnganga si Gordon ng kanyang mga ngipin at talagang nagutos pababa, nagpakalat ng mensahe sa buong akademya, may isang babae sa tabi ni Lance, na tinatawag na Leslie, na siyang numero 1 kagandahan sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng mga salitang number 1 sa mundo, tiyak na ginawa nito ang maraming tao na naiinip na gustong makita ito. Kasuklam-suklam talaga ang Gordon na ito, kung hindi niya ito makukuha, hindi niya hahayaang makuha din ito ni Lance, dahil hindi lang natalo ni Gordon si Lance, hindi ibig sabihin na ang iba pa sa Star Ocean Academy. Hindi rin pwede, lalo na yung iilang mga pervert sa War God list na alam ng lahat. Sa manor ni Lance, si Leslie, na kumain ng almusal, ay nagtanong, ano ang susunod mong plano? Balak ko sanang lumusong sa dagat para pumatay ng mga sea beast para sa training, pero ngayong may extra ka, nag-aalala na naman ako. Anong ibig mong sabihin? Kung lumusong ako sa dagat, kung sakaling makakuha ka ng ideya mula sa Gordon na iyon, o sa ibang tao, hindi ba't iyon na ang katapusan nito, mag-isa sana ako, walang takot, ngunit ngayon ay mabuti na. Medyo walang magawang sabi ni Lance. Ayos lang sa akin, hindi mo ba sinabi na pagkatapos kong linangin ang hypnotic na kanta hanggang sa 9 na antas, maaari kong labanan ang isang labanan sa innate great perfection. Kung hindi mo ginawa iyon sa akin kagabi, sigurado akong nagtagumpay ako sa aking paglilinang. Bueno, bilasan mo at magsanay ka, at kapag nagtagumpay ka na sa iyong paglilinang, bababa ako sa dagat, o isasama kita. Manam, pupunta ako kaagad. Puno ng motibasyon si Leslie at agad na pinuntahan ang lullaby.
Bahagyang ngumiti si Lance, napakatalino ni Leslie sa paglilinang ng Oyai, kapag naabot na niya ang ika-9 na antas, siya ay magiging isang malakas na tao na katumbas ng isang likas na malaking tagumpay, ang pagkakaroon ng babaeng ganito kalakas ay maaaring hindi talaga isang masamang bagay. Nandyan din si Sarah, ang kanyang espiritu ay pumuputok sa mga tahi, ang kanyang talento ay hindi pangkaraniwan, at hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya ngayon sa Martial Arts Academy, kung anong antas ng lakas ang kanyang naabot. Si Bella at Elsa ay medyo hindi gaanong kwalipikado, at tiyak na kakailanganin nilang tulungan sa hinaharap. Hindi na kailangan ni Sarah at Leslie ng anumang tulong mula sa kanya. Si Lance mismo ay pumasok din sa cultivation state, ang hypnotic na kanta ni Lance, na nilinang na ngayon sa ika-9 na antas, gusto din ni Lance na linangin ang ika-10 antas ng mas maaga, pagkatapos ay magagawa niyang makipaglaban sa Unity Realm at makakapatay din. Ang pinakamalakas na tao ng Unity Realm at pagkatapos ay sipsipin ang kanilang espiritual na enerhiya. Ang mabilis na tagumpay ni Lance sa kaharian ay kailangang makamit sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng mas malalakas na powerhouses. Makalipas ang mga 6 na oras, masayang tumakbo si Leslie para hanapin si Lance. Lance, nasanay na ako sa ika-9 na antas ng aking Oyai. Napakabilis. Nagulat si Lance, napakabilis nito. Hehe, matitikman mo na ang kapangyarihan ko. Sinubukan ni Leslie ang kapangyarihan kay Lance. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, sumigaw si Leslie, tinakpan ang kanyang ulo at napaluhod sa lupa sa sakit. Sinabi ni Lance, huwag kang gumamit ng mesmerism sa akin, ang aking espiritual na kapangyarihan ay napakalakas, at ito ay magbabalik sa iyo sa isang sandali, bukod pa, alam ko rin ang lullaby. Nagalit si Leslie, ganito ako at hindi pa rin ako mananalo laban sa iyo, kailangan ko bang mapasailalim sa iyo habang buhay? Sinabi ni Lance, oo, mananatili ka lang sa ilalim ko sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Lance, grabe ka. Naisip ni Leslie na tinutokso siya ni Lance at namumula sa kahihiyan. Bad. Oh, okay. Ngumiti si Lance, nagkamali pala ng pagkakaintindi si Leslie, hindi naman talaga sinasadya ni Lance. Gayunpaman, kahit na namula si Leslie. Gayunpaman, nasiyahan siya sa masamang pagtrato sa kanya ni Lance. Nalaman ni Leslie na pagkatapos magkaroon ng matalik na relasyon kay Lance, ang kanyang puso ay nagbago, na para bang si Lance ay biglang naging isang taong napakahalaga sa kanya. Leslie, pagkatapos ay hampasin habang mainit ang bakal, sige at linangin mo ang Oyai at tingnan kung maaari mong linangin hanggang sa ika-10 antas. No need. I can't cultivate it. The 10th level? Parang nalampasan ko na talaga ang isang malaking level, hindi ko akalaing magtagumpay ako sa paglilinang nito ngayon. Oh, pati na rin, hindi pa ako nagtagumpay sa cultivation. Napakalakas ng mental na lakas ni Lance na hindi man lang niya matagumpay na linangin, lalo na ang Leslie. Siyempre, sa pagitan ng Lance at Leslie, Lance ang pangunahin umaasa sa kanyang malakas na lakas ng pag-iisip, habang si Leslie ay pangunahing umaasa sa kanyang talento. Kung gayon, bumaba tayo sa dagat ngayon, at isama natin si Talia. Sabi ni Lance. Mabuti. Agad na umalis sina Lance at Leslie. Gayunpaman, hindi nila mahanap si Talia, at para bang si Talia ay sumanggaw mula sa lupa. Ang bruhang ito, napagkasunduan naming magsama, ngunit ngayon ay mag-isa siyang umalis. Ngumuso si Lance. Sa katunayan, hindi alam ni Lance na hinanap siya ni Talia kagabi, at nakita ni Talia ang nangyari sa pagitan ni Lance at Leslie. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Talia ng labis na hindi kasiya siya. Sa mundong iyon, hinabol niya ng husto ang Wind Lightning, ngunit hindi niya ito nagustuhan, ngunit ngayon, ang katotohanan gusto niya si Leslie, si Lance ay gutom na gutom, ang dating Fang Lightning, na napakataas ng mata at mataas. Vision, ngayon ay gusto pa ng isang babae tulad ni Leslie, nadama ni Talia na isang insulto para sa kanya ang patuloy na pakikipagkita kay Lance.
Gusto niyang sumugod at patayin si Lance at pagkatapos ay ganap na kalimutan ang lahat ng sama ng loob mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ayaw niyang gawin iyon, kung tutuusin, ito ay isang taong minahal niya ng lubos. Kaya, si Talia ay lumayo ng buong tatag na nangakong hindi na siya makikitang muli. Siyempre, sa puso ni Talia, naramdaman niya na si Leslie ay isang napakababang antas na babae, na para bang siya ay isang katulong, habang siya ay isang napakataas na klaseng babae, kaya naman nakita niya si Lance na gusto pa nga niya si Leslie at nadama niyang iniinsulto ang sarili, ang lalaking hinabol niya ng husto sa kanyang nakaraang buhay ay ngayon ay walang lasa, na nagpalamig din sa kanyang puso. Ang ideyang ito ni Talia ay masyadong mayabang, masyadong makasarili, naisip niya na si Leslie ay siya pa rin ang Leslie. Mula noon, at hindi niya alam na si Leslie ay naging isang top-ranked strongman sa magdamag, ngayon ay hindi si Leslie ang naisip niya, sa mga tuntunin ng lakas ay tiyak na hindi ito mas mababa sa kanya, sa mga tuntunin ng katayuan. Siya ay anak pa rin ng isang maharlikang pamilya. Tanging, si Talia, bilang isang devil princess, ay palaging napaka-narcissistic, kaya hindi siya makapag-isip tungkol sa kanya sa mga iniisip ng ibang tao, kahit na siya ay nakatira sa ilalim ng hierarchy, natatakot akong maramdaman niya na higit sa lahat ng babae sa buong mundo. Posible rin na nakita ni Talia si Lance kasama si Leslie, at nataman ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, pakiramdam na mas mababa pa siya sa Leslie. Dahil hindi namin mahanap si Talia, kalimutan na ang tungkol dito, sina Lance at Leslie ay parehong pumunta sa dagat. Dumating sina Lance at Leslie sa dalampasigan. Leslie, handa ka na ba? Tanong ni Lance Damon. Tumango si Leslie na kinakabahan. Medyo nag-alala si Lance, at hindi alam kung magiging masyadong mapusok na dalhin si Leslie sa dagat ng ganito, paano kung mapatay si Leslie. Gayunpaman, nang hindi nakapasok sa pugad ng tigre, kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at walang pakialam. Poof! Tumalon si Lance sa dagat. 734. Sumunod din si Leslie at tumalon sa dagat. Nagpadala ng mensahe si Lance kay Leslie, manatiling malapit sa akin, huwag masyadong malalim sa dagat sa unang pagkakataon. Manam. Walang mga hayop sa dagat na nakatagpo sa ibabaw ng karagatan, at kahit na sila ay napakababa. Hindi alam, si Lance ay nasa 500 hanggang 600 metro ang lalim sa sahig ng karagatan, ang presyon ng tubig dagat ay nagpahirap din sa kanila, si Lance ay ganap na maayos, pagkatapos ng lahat, siya ay isang likas na pangangatawan. Gayunpaman, si Leslie ay hindi maganda, ang kanyang mukha ay pula. Tiningnan siya ni Lance at kinailangan niyang yakapin ang baywang ni Leslie at mabilis na bumalik sa dagat. Kalimutan mo na ito, mas mabuting bumalik ka at linangin ang pamamaraan ng enchantment. Sabi ni Lance. Ayoko nang bumalik sa manor mo, hihintayin na lang kita dito. Mabuti. Si Lance ay sumisid muli sa sahig ng dagat ng mag-isa, at hindi nagtagal ay sumisid si Lance ng 1,000 metro ang lalim sa sahig ng dagat, isang lugar kung saan maraming mga sea beast sa simula. Gayunpaman, maaari ding makilala ng mga hayop sa dagat ang lakas ng tao, kaya marami sa kanila ang tumakas nang makita nila si Lance. Siyempre, ang mga sea beast na tumakas nang makita nila si Lance ay tiyak na hindi makakalaban ni Lance, at hindi nag-abala si Lance na sayangin ang kanyang lakas para patayin sila. Sa sandaling ito, umiikot ang tubig dagat sa paligid ng Lance. Pakiramdam ni Lance ay para siyang nasa hurricane vortex. Sa wakas, isang hayop sa dagat ang nagkusa na salakayin ako. Sabi ni Lance sa loob. Tamang-tama, hindi nagtagal, isang napakabilis na selyo ang lumipad patungo kay Lance mula sa malayong bahagi ng karagatan, lumipad ito ng napakabilis na ang tubig dagat ay umikot kasama ang whirlpool. Swoosh! Ang selyo ay agad na tumalon patungo sa mukha ni Lance. Nadarama ni Lance na ang selyong ito, ang lakas nito ay dapat na isang pang-11 na baitang medium sea beast, mahusay sa bilis. Buzz! Putol ni Lance gamit ang isang hiwa. Wow! Naitulak si Lance ng napakalaking kapangyarihan ng selyo, at ang kanyang buong katawan ay lumipad pabalik. Paano ito magiging napakalakas? Walang dahilan. Namuti ang mukha ni Lance.
Gayunpaman, sa susunod na segundo ay naunawaan ni Lance, ito ay nasa dagat ito ang teritoryo ng mga hayop sa dagat, ang kanilang lakas ay mas mahusay kaysa sa lupa, at si Lance ay nakarating sa napakalalim na karagatan, at ang kaibahan sa lakas ay lubhang nabawasan. Hindi napigilan ni Lance ang pagbangon ng kanyang loob, kung hindi siya mag-iingat, baka mamatay siya dito ngayon. Hindi katakataka na napataas ng mortality rate sa pagsali sa Sea Beast Squad, si Lance ay magkakaroon ng mas mataas na mortality rate ngayong siya ay nag-iisa sa dagat. Ungol. Ang sila'y umungal kay Lance, ang mga mata nito ay naglalabas ng berdeng liwanag, ang mga mata nito ay tila puno ng pang-aalipusta. Oo, isang tingin na puno ng pang-aalipusta. Ang selyo ay nagtataglay na rin ng katalinuhan, marahil ay naramdaman nito ang takot ni Lance dito, kaya tumingin ito kay Lance nang may panghahamak. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, talagang hinahamak ng isang hayop sa dagat, anong sunog? Nagkusa si Lance na umatake para patayin ang selyo, hindi ito ang turn ng sisil para hamakin siya. Ginawa ni Lance ang Ghost Will Determination, at sa isang iglap, siya ay nawala, na lumitaw sa harap ng mga mata ng selyo sa susunod na segundo. Buzz! Ang sable at espada ni Lance na sinamahan ng isang nakamamatay na suntok, ang kapangyarihan ng pinagsamang saber at espada na ito ay umabot sa antas ng 12 baitang martial arts noon, at ngayon pagkatapos gumamit ng mas mahusay na kalidad na saber at espada, ang saber na ito. Ang kapangyarihan ng kombinasyon ay mas matatag. Shoo! Ang sword chi na pinutol mula sa pinagsamang talon at espada ay agad na pinatay ang selyong iyon. Ang selyo ay nagulat, ngunit ang bilis ng strike ni Lance ay napakabilis na imposibleng ganap itong iwasan, kaya't maaari lamang nitong subukan ang lahat upang makaiwas. Puff! Ang isang paa ng selyo ay biglang pinutol ni Lance. Ow! Napasigaw ang selyo sa kalungkutan, hindi inaasahan na ang taong kinamumuhian nito ay puputulan na ngayon ang isang paa nito, ganoon ba talaga kalakas ang mga tao? Ngumuso si Lance, biglang daw makikita ang kanyang palad sa bungo ng selyo. Sipsipin ang dakilang batas ng Diyos. Hinigop ni Lance ang lahat ng espiritual na enerhiya ng selyo sa isang sandali. Ang selyo ay namatay ng ganoon. Si Lance lang ay sumipsip ng espiritual na enerhiya ng selyo at hindi nakakaramdam ng anumang pag-unlad, dahil ang kaharian ng selyo ay 1 o 2 antas lamang na mas mataas kaysa sa kanya noong siya ay namatay, at 1 o 2 antas lamang ang mas mataas, hindi ito makakasipsip ng anuman. Para kay Lance, kailangan itong mas mataas. Mukhang ang Unity Realm lang ang makakapagparamdam sa akin na may kaya akong masipsip. Sabi ni Lance sa loob. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa Unity Realm ay hindi matatalo ni Lance, maliban kung ang hypnotic na kanta ni Lance ay nasanay sa 10 antas, posibleng patayin ang unang bahagi ng unang antas ng Unity Realm. Siyempre, ito ay tumutukoy sa mga tao, ngunit kung ito ay isang hayop sa dagat, maaaring hindi, dahil ang mga hayop sa dagat ay iba sa mga tao, at ang hypnotic na kanta ni Lance ay walang epekto sa mga hayop sa dagat. Basta, kung ano ang iniisip ko ngayon, kahit na ito ay isang katulad na antas ng hayop sa dagat, hindi para sa akin ang pagsuso ng isa, ngunit 100 o 1,000 ang aking sisipsipin, kaya palaging may mapapakinabangan sa pag-iipon ng isang kakaunti. Si Lance ay nagpatuloy sa paglipad sa iba pang bahag ng karagatan, dahil may mga hadlang sa tubig dagat, ang bilis ay napakabagal, kaya sa dagat kung ang lakas ng pakikipaglaban ay hindi maganda, malamang na hindi mo gustong tumakas, gaano ka man kalakas. Ay, ang bilis ng paglipad sa dagat ay hindi kasing bilis ng isang hayop sa dagat na may parehong antas. Ang panganib ay narito, kung hindi ka makakalaban, mamamatay ka, at hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Matapos lumipad ng halos 10 kilometro sa karagatan, sa wakas ay nakatagpo muli si Lance ng isang sea beast na nangahas na salubungin siya ng direkta, na nagpapahiwatig na ang momentum sa pagitan ng isa't isa ay magkatulad. Ito ay isang hindi nakikilalang hayop sa dagat, kakaiba ang hugis, na may asul na ball ang kristal sa ulo nito na naglalabas din ng liwanag. Tao, mamatay.
Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Lance ang brainwave na mensahe mula sa si Beast na ito. Hoy! Hindi pa ako nakakarating sa Unity Realm, bakit ko natatanggap ang mga brainwave messages niya? Hindi naman kasi ako humihigop ng espiritu ng si Beast, di ba? Nagulat ang puso ni Lance, siya talaga. Na makilala ang brainwave na mensahe na ipinadala ng si Beast, na kadalasan ay posible lamang para sa malalakas na tao na nakarating sa Unity Realm, si Lance ay talagang sumulong. Agad ding nagpadala ng brainwave message si Lance, hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay, ang ganda ng ball ang kristal sa ulo mo, sorry, kukunin ko, sigurado magugustuhan ng babaeng nagbigay nito sa akin. Mga babae, gusto nila ang magagandang bagay na ito. Yayaya, you dare to insult my life crystals. Nagalit ang si Beast, talagang gustong kunin ni Lance ang mga life crystal nito at ibigay ito sa isang babae, ito ang pinakamalaking insulto sa kanya. Gusto mo pang mawala ng buhay, ngunit gusto mo pa rin ang mga kristal sa buhay. Tumigil si Lance sa pagsasalita ng walang kaparerekon, at sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ng mga mata ng hayop sa dagat sa susunod na segundo, at pinutol ang kanyang espada. Wow! Ang hindi mapapantayang mabangis na espada na chi ay palm unit sa kalaban. Ang bolang kristal sa ulo ng si Beast na iyon ay biglang naglabas ng asol na liwanag, at ang liwanag ay bumuo ng isang protective shield, na hamarang sa karamihan ng mga pag-atake ni Lance. Magagandang bagay. Nagulat si Lance, ang bolang kristal na iyon ay maaaring maglabas ng isang protection na kalasag ng liwanag. 735. Sa sandaling ito, ang bolang kristal ay biglang lumiwanag, ito ay napakaliwanag, kasing liwanag at nakasisilaw na gaya ng araw. Biglang nabulag ang mga mata ni Lance sa pandidilat. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Lance ang isang matalim na hininga diretso sa kanyang bungo. Si Lance ay walang oras para sa anumang pag-aalinlangan, inilapat niya ang Ghost Will Duel at agad na nawala bago ang matalim na hininga ay nawala, sa kabutihang palad, si Lance ay nagtataglay ng gun ng Ghost Will Duel, kung hindi, kahit sino pa ay namatay na lang. Ang halimaw na si Beast ay labis na nagulat nang makitang si Lance ay talagang nakatakas, kung tutuusin, may kaunting mga tao na namatay sa mga kamay nito, at hindi marami sa mga nabulag ng kanyang buhay na kristal ang nakayanan. Umiwas. Nabawi ni Lance ang kanyang paningin sa isang kisap mata. Ikaw na munting halimaw, mayroon ka pang 2 hampas laban sa iyo. Ngumuso si Lance. Baliw na tao, pumunta ka sa aking lugar, hindi mo iniisip na mabuhay. Yoho, you actually know the word idiot, parang wala kang masyadong na-miss na contact sa tao. Napakarami sa iyong mga tinatawag na si Beast Squad ang namatay sa aking mga kamay, at ngayon ikaw ay walang exception. Alam mo talaga ang tungkol sa si Beast Squad? Well, kung gayon, papatayin pa kita para maipaghiganti ang mga taong iyon. Lumapit si Lance sa si Beast na ito habang nagsasalita. Nais ni Lance na i-cast ang Ghost Will Duel, pagkatapos ay agad na pumunta sa harapan nito at sipsipin ang kanyang mental energy gamit ang isang sampal. Gayunpaman, kailangang nasa loob ng 10 metro si Lance bago siya makalapit dito. Naaga ni Lance ang atensyon ng kanyang kalaban at pumasok sa loob ng 10 metro. Si Lance ay gumawa ng Ghost Will Duel at nawala, na nagpakita sa harap ng si Beast na iyon sa susunod na sandali. Ang halimaw sa dagat ay natakot kung gaano ito kabilis kumilos. Sinamantala ni Lance ang pagkakataon at idiniin ang isang palad sa ulo nito, ang bolang kristal ay idiniin din sa kanyang palad. Mahusay na batas na nakasususo ng Diyos. Gayunpaman, minaliit ni Lance ang lakas ng si Beast na ito. Ang bolang kristal sa ibabaw ng ulong iyon ay agad na naglabas ng mataas na temperatura, at bumitaw kaagad si Lance matapos lamang itong sipsipin. Boom! Natamba ang katawan ni Lance. Bumaba ang tingin ni Lance sa kanyang palad at namumula ito na parabang nahawakan niya ang isang mainit na platong bakal. Damn! Labis na nanlumo si Lance, tama ba, sinipa niya ang bakal na plato.
Gaya ng inaasahan, ang sahig ng dagat na ito ay hindi madaling dumating, at pagkatapos lamang labanan ang pangalawang hayop sa dagat, sinipan nito ang bakal na plato. Gayunpaman, kahit na si Lance ay nakaranas ng kaunting pagkawala, ang si Beast na ito ay hindi maganda ang pakiramdam sa puntong ito ay sinipsip lamang ni Lance at nahihilo sa sandaling ito. Kasuklam-suklam na tao. Hindi alam ng si Beast kung ano ang ginawa dito ni Lance at galit na sumigaw, ngunit hindi na ito nang ahas na bumangon muli dahil sa takot na si Lance ay sipsipin itong muli, ang nahihilo at namamaga na pakiramdam. Sobrang sakit talaga. Ngumuso si Lance, ang mahihina ay biktima ng malalakas, kaligtasan ng pinakamatibay, hindi mo ba naiintindihan ang simpleng katotohanan ito, napakahusay, ginawa mo akong interesado, ngayon gusto kong magkaroon ng masusing laro sa iyo. Bihira para kay Lance na makatagpo ng ganoon kalakas na si Beast, at ang maaaring magpahirap sa kanya, tiyak na depende ito sa kung sino ang makakaalis kung sino sa huli. Gayunpaman, ang halimaw na ito sa dagat ay natakot. Bakit pumunta para patayin ako? Walang dahilan, kung talagang kailangan kong bigyan ka ng dahilan, ito ay pinapatay kita upang mapabuti ko ang aking lakas, at mapapabuti ko lamang ang aking sarili sa pamamagitan ng patuloy na pagpatay sa hayop sa dagat. Hindi ko hahayaang patayin mo ito. Hahaha, isang beses na lang kitang sipsipin, kaya mo pa bang kumapit? Sinabi iyon ni Lance, ngunit bagaman sinabi iyon ni Lance, siya ay napakaingat sa loob, kung sino ang mamamatay at kung sino ang mabubuhay ay maaaring hindi, ang kay Lance. Ang lakas ay lubhang nababawasan kung ang kanyang dalawang kamay ay masunog. Ang hayop sa dagat ay nanginginig, ito ay natatakot sa kamatayan. Teka, tao, ayaw kitang awayin ngayon. Bawal yan. Okay. Teka, makikipag-deal ako sa'yo. Isang deal. Ano pang deal ang maaari nating gawin sa isa't isa? Hindi mo ba gusto ang buhay kong kristal? Well, I can give it to you. Hoy, handa ka bang putulin ang kristal ng buhay sa iyong ulo at ibigay ito sa akin? Medyo nagulat si Lance, ang halimaw sa dagat na ito ay masyadong natatakot sa kamatayan, sa katunayan ay walang kasiguraduhan si Lance sa tagumpay. Maging ang si Beast na ito ay labis na natatakot sa Diyos na sumususo ng dakilang batas ni Lance. Hindi akin ang putulin at ibigay sa iyo, ngunit ibibigay ko sa iyo ang iba pang mga kristal ng buhay, namatay ang aking ama. Ilabas mo na. Agad na iniluwa ng hayop sa dagat ang isang bolang kristal sa bibig nito, kasing laki ito ng nasa ulo nito, isang itlog ng kalapati. Dalhin mo dito. Ibibigay ko sa'yo, at iiwan mo ako. Depende kung ang bolang kristal na ito ay kapaki-pakinabang sa anumang paraan. Kalokohan, syempre kapaki-pakinabang, ang kailangan mo lang gawin ay mag-inject ng iyong panloob na enerhiya at ang bolang kristal ay maglalabas ng nakakasilaw na liwanag pati na rin ng isang panlaban na ilaw na kalasag. Kaya, iyon ay uri ng kawili-wili, ngunit ang isang kristal na bola ay masyadong maliit. Kasuklam-suklam na tao, bumabalik sa iyong salita. Nagngangalit ang hayop sa dagat. Sinabi ni Lance, hindi ako naniniwalang mayroon ka lamang isang bolang kristal. Ang aming angkan ay hindi marami sa kabuuan, sa tingin mo ba ay magkakaroon ako ng libu-libong kristal ng anumang uri? Well, hindi ako humihingi ng marami, kaya bigyan mo ako ng 10 sa kanila. Hindi. Lagi namang 8, kung ganoon. Hindi. Okay. 5. Hindi pwede. Fuck it. Papatayin lang kita, aagawin ko lang silang lahat. Tao, huwag mo akong gawin, hindi mo maaaring manakawan, at ang pinakamasama ay ako'y maninira sa sarili at mamamatay kasama mo. Galit na sabi ng hayop sa dagat. Magagawa pa pala nitong sirain ang buhay na kristal nito, at kapag itinulak, talagang sinisira ang sarili, at namatay kaming lahat. Sige, 3 sa kanila, ayos lang yan. Ang hayop sa dagat ay nag-alinlangan at sinabi, mabuti, kung babalik muli sa iyong salita, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin.
Pagkatapos sabihin iyon, ang si Beast ay naglabas ng 2 pang bolang kristal at nag-spray ng 3 sa mga ito kay Lance. Hinawakan ni Lance ang 3 bolang kristal sa kanyang mga kamay, ang kanyang puso ay ipinagmamalaki, sa bagay na ito, kapag lumalaban sa hinaharap, ito ay talagang malaking tulong kung sino man ang lumaban sa kanya, ang mga bolang kristal ay direktang bumubulag sa kanyang mga mata. Salamat, you can go. I keep my word. Ililibre kita minsan. Teritoryo ko ito, kung gusto mong pumunta ka. Sabi ng Sea Beast. Ngumiti si Lance, sa loob-loob niyang sinabi, ang hayop sa dagat na ito ay medyo matalino, natatakot na subaybayan ko siya at hanapin ang kanyang pugad. Okay, ako, si Lance, kinuha ko ang iyong bolang kristal, kaya natural akong susunod sa mga patakaran. Agad na lumipad si Lance. Sa sandaling umalis si Lance, ang si Beast ay naginhawahan, sa ilang kadahilanan, ito ay walang katulad na takot kay Lance, marahil ang dakilang batas na sumisipsip ng Diyos ni Lance ay talagang natakot ang kaluluwa nito sa kanyang talino. Hawak ni Lance ang 3 bolang kristal, na maaaring ibigay kung hindi ito magagamit ni Lance. Si Elsa at Bella ay mas mahina, kaya bigyan natin sila para sa kanilang depensa sa hinaharap. Sumunod, si Lance ay nagpatuloy sa pagpunta sa ibang dagat. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang malaking hari ng balyena. Napakalakas ng Whale King na ito, ngunit ginamit ni Lance ang Life Crystal at binulag ang Whale King na iyon sa isang pagkakataon. Wow! Sa susunod na sandali, sinipsip ni Lance ang Whale King na tuyo. Kabanata 736. Sa Life Crystal na ito, ang lakas ni Lance ay mas malakas, si Lance ay medyo nasasabik sa pag-iisip tungkol dito, kasama ang Life Crystal, natatakot ako na kahit na ang unang antas ng Unity Realm ay maaaring magpatuloy. Ang kakayahang bulagin ang mga mata ng iba ay hindi dapat ipagmalaki. Gamit ang Life Crystal, nilaybot ni Lance ang buong dagat, at ang lahat ng Sea Beast sa ilalim ng Unity Realm ay walang kalaban para kay Lance, at lahat sila ay direktang pinatay. Kahit na para sa mga tao, sa ilalim ng Unity Realm, tiyak na walang natitira sa kalaban. Hahaha, ang galing. Sa isang umaga, pinatay ni Lance ang higit sa 10-11 o higit pang mga hayop sa dagat, bawat isa sa kanila ay sumipsip ng kanilang espiritual na enerhiya, bagaman ito ay mababaw, isang araw ay maaari itong makaipon ng mas kaunti at higit pa. At kaya, pinatay ni Lance hanggang gabi, na pumatay ng kabuoang 20 hayop sa dagat. Sinipsip ni Lance ang espiritual na enerhiya ng 20 hayop sa dagat, sa wakas ay naramdaman, medyo naantig sa ikalawang antas ng innate great perfection na kaharian na matagal na niyang nahawakan. It's almost time. Bumalik muna tayo at patayin ulit sila, pagod na ako sa sarili ko, medyo maluwag na ang kaharian ngayon, bumalik ka at tahimik na umintindi at subukang makapasok sa ikalawang antas ng innate great perfection. Si Lance ay determinadong umalis sa kailaliman ng karagatan. Noong una, gustong makita ni Lance kung makakatagpo siya ng isang Sea Beast na ang lakas ay umabot na sa Unity Realm, na higit sa 12 pin, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nagawa. Na nakarating sa Unity Realm, at kahit na gusto mo, kailangan mong pumunta ng mas malayo sa karagatan. Maliwanag na ang mga bituin sa kalangitan nang bumalik si Lance sa lugar kung saan siya lumusong sa dagat noong umaga. Bakit dito ka lang umakyat, pinag-alala mo ako hanggang sa mamatay. Tumakbo palabas si Leslie mula sa gilid, bumaba si Lance ng isang araw, nag-aalala siya na si Lance ay mamatay sa ilalim ng dagat. Ayos lang, hindi naman threat sa akin ang dagat within 100 kilometers near Star Ocean Academy. Sige, pagod na rin ako sa pag-iisip, balik na tayo at magpahinga. Manam. Matapos bumalik si Lance, agad siyang pumasok sa kanyang silid para sa tahimik na pag-unawa, naghahanda na maapektuhan ang ikalawang antas ng innate great perfection. Kinabukasan, sa wakas ay nakapasok si Lance sa ikalawang antas ng innate great perfection. May, sa wakas ay nakalusot sa ikalawang antas ng dakilang kasakdalan, itong isang maliit na kaharian na patong-patong, napakahirap masira, ito kung hindi dahil sa dakilang batas ng Diyos na sumisipsip, umaasa lamang sa sarili kong paglilinang.
I really don't know how long it would take, no wonder the foreign students here, it's decades at every turn. Lumabas si Lance sa silid, sinusubukan ni Leslie na magluto ng kanin, gayunpaman, tila hindi ito maluto ng maayos, at mukha siyang bigo. Anong ginagawa mo? Gising ka na. Nagpa-practice ako kagabi at hindi ako nakatulog, gusto mo magluto? Oo, sa kasamaang palad, masyado akong tanga. Nanlumo si Leslie, gusto niyang i-boom si Lance para maging masaya, ngunit hindi niya inaasahang magugulo ito. Naku, ikaw ay 1,000 taong gulang na babae kung tutuusin, paano mo nagagawang gumamit ng ganoong karumaldumal na pananalita, hindi banggitin ang mga kondisyon ng pagluluto dito ay napaka-primitive. Napansin mo ba na wala tayong kaunting pagkain simula noong kumain tayo kaninang umaga kahapon hanggang ngayon? Sabi ni Leslie. Medyo nahihiya si Lance nang makitang kumakalom ang tiyan ni Leslie, ngunit hindi pa niya ito binibigyan ng buong pagkain. Nang hinanap ni Lance si Igor noong nakaraang araw, nagbalik siya ng kaunting almusal at hindi pa kumakain mula noon. Sinabi ni Lance, tingnan mo. Halika, kailangan kong mag-recruit ng ilang mga internasyonal na mag-aaral, hindi bababa sa isang tao ang maaaring maglingkod sa kanila, ngunit hindi ko nais na mag-abala, at kung magre-recruit ako ng mga internasyonal na estudyante, tiyak na kailangan kong tulungan sila ng kaunti, tulad ng buwanang tunggalian. Lance, ako ay nasa 9 na antas ng aking oyayi, kaya ano ang aking antas ng mesmerism? At least 12 pins now. You can go and assess 12 pins of mesmerist. After mong magtagumpay sa assessment mo, pwede ka na ring maging qualified na magtayo ng bahay. You can go and assess this few days, okay? Star Ocean Academy Certificate of ang mesmerist ang pinakamakapangyarihan. Mabuti, hihihi. Habang pinag-iisipan ito ni Leslie, lalo siyang nasasabik, pagdating niya sa Star Ocean Academy, 8 baitang mesmerist lang siya, bagamat sa edad niyang 20 taong gulang, 8 baitang. Napakalakas na ng mesmerist, ngunit hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng 1 buwan, naging 12 grado na siyang mesmerist, lahat ng ito ay ipinagkaloob ni Lance. Leslie, 20 taong gulang ka na ngayong taon, 20 taong gulang para maabot ang edad na 8 baitang mesmerist, itinuturing ka ring napakakahanga-hanga, kapag ang balitang ito ay kumalat pabalik, tiyak na magiging proud ang iyong pamilya. Sa iyo, at natatakot ako na walang mas talento kaysa sa iyo sa mga mesmeriste sa buong North Empire. Overpraised. Pagmamalaki ni Leslie, ngunit hindi siya nagmamalaki, dahil kahit gaano siya kalakas, palagi pa rin siyang nasa ibaba ni Lance. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumipad mula sa labas. Kumusta, Senior Lance? Sino ka? Napatingin ang mga mata ni Lance sa yumaong likas na lalaking ito na lumipad papasok. Senior Lance, isa ka ring international student mula sa North Empire, tama ba? Tama. Kung ganoon, dapat alam mo si Yano. Yan kung ano ang pandarambong, hindi alam. Lance A. Hoff? Ang taong ito ay hindi direktang ipaliwanag ang intensyon ng pagdating, jibber-jabber din nagbebenta ng mga relasyon, yan kung ano swept, may sakit. Narinig ng taong iyon ang napakawalang galang na hitsura ni Lance kay yan kung ano ang tumama, ay medyo nagulat, at may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Senior Lance, si Yano ay ang prinsipe ng ating North Empire na dumating upang mag-aral sa Star Ocean Academy, siya ay 29 na taong gulang sa taong ito, nilinang niya ang innate perfection noong nakalipas na panahon at itinatag ang kanyang sariling bayan, ako ay mula rin sa North Empire, at kasabay nito ay nasa ilalim ako ng utos ng kanyang kataas-taasang Yano. Nilapastangan mo lang ang kanyang kamahalan Yano, talagang nagulat ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, tila naalala niya, noong una siyang dumating sa Star Ocean Studies, isang pinuno ng organisasyon na nagngangalang Andrew, ang nagsabi sa kanya tungkol sa taong ito, na nagsasabing si Yano ay napakatalino, 29 na taong gulang pa lamang at nakarating na sa innate great perfection, karapat-dapat na magkaroon ng malalakas na genes. Ngayon ay biglang naalala ni Lance. Prince Yano. Oh, anong kinalaman niya sa pagpunta mo sa akin?
Senior Lance, nabalitaan ni Prinsipe Yano na mula ka rin sa North Empire, kaya gustong-gusto kitang makilala. Ngumuso si Lance, bakit hindi ka pumunta kung gusto mo akong makita? Ah, ikaw. Medyo galit ang taong iyon, hindi ba medyo ignorante si Lance sa kanyang sarili? Anong status si Lance? Anong status si Yano? Sino ang makikilala kung sino? Senior Lance, ang kanyang kamahalan Yano ay ang prinsipe ng ating North Empire, hiniling niya sa akin na ipaalam sa iyo na pumunta sa kanyang manor, gusto kanyang makita. Oh! Ngumiti si Lance, itong Yano na prinsipe, naabot lang ang likas na dakilang kasakdalan noong nakaraan, dapat ay naabot lamang ang unang antas ng dakilang kasakdalan, bukod sa lahat ng likas na dakilang kasakdalan, dapat ay ang lakas ng pinakamababang antas. Segundo na ngayon ni Lance kanya ng 48,000 milya upang pumunta sa ilalim ng Unity Realm ay tiyak na hindi magagapi si Lance. Sa mata ng maraming tao, ang prinsipe ng Yano, na nakamit ang likas na pagkumpleto sa edad na 29, ay isang napakatalino at malakas tao. Ngunit kumpara kay Lance, napakalaki ng pagkakaiba kaya nakakahiyang manakit ng tao. 737. Lance, nagsalita na si Prinsipe Yano, pupunta ka man o hindi, maaari kang magdesisyon para sa iyong sarili, karangalan mo na hinahanap ka ni Prinsipe Yano, ikaw ay walang utang na loob, sana makilala mo ang iyong sariling pagkatao. Sa kanyang harapan ay parang sinasaway niya si Lance. Isang apoy ang sumiklab sa loob ng Lance, siya ay nasa ikalawang antas ng innate great perfection, isang hindi magagapi na pag-iral sa ilalim ng buong Unity Realm, ngunit siya ay talagang pinagalitan nitong huli na likas na alipin ng aso. Ang aliping ito ng aso ay walang iba kundi isang aso na nakikipaglaban para sa kapangyarihan, iniisip na siya ang Yano Prince, ngunit talagang naglakas loob siyang pagsabihan si Lance sa pagdating. Bang! Sinampal siya ni Lance sa dibdib sa isang iglap. Clack! Biglang nabali lahat ng tadyang sa dibdib ng aliping iyon ng aso. Nag-aapoy din si Lance, kaya hindi siya nag-iwan ng puwang para sa kanyang kamay, at ang sampal na ito ay hindi mas magaan kaysa sa sampal na ibinigay ni Talia kay Andrew, na nangangahulugang ang alipin ng aso, ay ganap na nasira. Ikaw. Ang bibig ng yumaong likas na alipin ng aso ay naglabas ng mga pasa at galit na itinuro si Lance. Hinawakan siya ni Lance at pinaharap sa kanya at sinabing, "You fucking remember, senior ako sa second level ng innate great perfection, aso ka lang ng prinsipe, aso ka, pero wala kang galang sa akin, anong klaseng aso ka?" Pagkatapos sabihin iyon, marahas siyang itinapon ni Lance sa labas ng bakod. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay hindi na makabangon at bumagsak sa lupa, sumigaw, "Lance, ako ang minamahal ng kanyang kamahalan Yano, kung maglakas loob kang saktan ako ng ganito, hindi ka patatawarin ng kanyang kamahalan." Ngumuso si Lance ng may pang-aalipusta, at hindi nag-abala sa alipin ng aso na itinapon sa labas. Sinabi ni Leslie, "Lance, siya ang alipors ng prinsipe kung tutuusin. Okay lang bang makipag-dogfight sa harap ko ang isang alipors? Buti na lang at hindi maaaring magkaroon ng private duels ang Star Ocean Academy, o kaya'y matapakan ko siya hanggang sa mamatay." Prince Yano Ascute, pupunta ka ba? Kung gusto mo akong makita, magkusa kang lumapit sa akin. Ngunit siya ay isang prinsipe, kaya paano siya lalapit sa iyo ng personal, at ang katotohanan na si Yano ay nakapasa sa pagsubok ng maharlikang pamilya ng North Empire ay nagpapakita na siya ay isang prinsipe na may malaking potensyal at talento, at ang kanyang katayuan ay higit pa marangal kaysa sa karaniwang prinsipe. Ang 40 prinsipe na pinaglilingkuran mo, si Harem, ay may malaking pagkakaiba kumpara sa harem na ito. Pinakamabuting huwag mong saktan ang Yano na ito, baka magdulot ka pa ng gulo. Hahaha, ako, si Lance, ay sumusumpa na hindi na muling pananakot ng sinuman, kaya paano kung ang prinsipe? Sabi ni Lance. Sabi ni Leslie, at least may hinahanap si Yano Prince, baka maganda. Fine, then I'll condescend to go and see what he wants from me. Sasamahan kita. Sabi ni Leslie. Tumango si Lance,
Ang dahilan kung bakit sinamahan ni Leslie si Lance ay marahil dahil natatakot siya na si Lance ay maging masyadong mapusok. Si Lance ay napakatalino, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay sumabog na, hindi na niya makayanin ang kalahati ng mga hinaing, kaya naman, kung mas talented siya, mas isolated siya at hindi sumusuko. Habang papunta kay Prince Harem, sinabi ni Leslie, "Lance, bakit mo gustong pumunta at tulungan ang 40 prinsip? Sa katunayan, inirerekomendo ko sa iyo ang isang mas mabuting prinsipe, siya ang 33 prinsipe, Jiro. Bakit mo irerekomenda sa akin ang prinsipe na ito?" Hehe, to tell you the truth, Jiro's mother, she married over from our Smith family. Her name is Shang Guanping, and she's also my tia. So Prince Jiro, his mother's power is our Smith family. As for your Oiliari, ang kanyang ina ay kasambahay lamang sa palasyo, hindi naman. Kung wala ang kapangyarihan ng angkan ng ina, maaari mo ring suportahan ang aking pinsan. Pinsan. Anak ng tita ko, syempre pinsan ko siya, pinsan ng prinsipe, eh. Ngumiti si Lance, hindi katakatakang napakadali mong nakuha ang kota ng internasyonal na estudyante. Cut! Ang aking babae ay umabot sa ika-8 baitang mesmerist sa edad na 19 at ginawaran ng titulong Imperial Talent sa edad na 19. Sa mesmerist talent kong ito, kahit na hindi ako dumaan sa mga koneksyon at umaasa sa normal na pamamaraan para tumakbo para sa halalan, malaki pa rin ang tsansa kong makarating. Sabi ni Leslie. Gaya ng inaasahan, ang kota ng internasyonal na estudyante ng Leslie ay sa pamamagitan ng pagdaan sa mga koneksyon, ngunit tama rin siya, kung hindi siya dumaan sa mga koneksyon, sa kanyang talento sa mesmerism, mayroon din siyang pagkakataon na hindi bababa sa 60%. Ngumiti lang si Lance at hindi itinanggi ang kanyang talento, kung hindi, paano siya magiging isang malakas na mesmerist sa isang iglap. Sa pagsasabing, sa labas ng isang manor house ng Yano, ito ang manor ng prinsipe ng Yano. Si Prince Yano ay nakalusot lamang sa innate perfection noong nakaraan, at ang manor na ito ay kamakailan lamang nakuha. Stop! Who is it? Isang lalaki ang hamarang sa pintuan. Napabuntong hininga si Lance, anong mata para sa isang mata, hindi ka pa ba nakakita ng isang sikat na Lance sa lahat ng oras na ito? Si Leslie ay abala, siya si Lance, hindi ba gustong ipatawag ng kataas-taasang prinsipe Yano si Lance? Huwag ka nang magpaalam pa. Sumunod ka sa akin. Sabi ng gatekeeper, tumingin si Lance sa guard na asong ito na galit, isa pang aso na nakikipag-away sa iba, nakaharap kay Lance, isang likas na tagumpay, ngunit napakabibingga pa rin niya, hindi alam kung paano igalang ang kanyang mga nakatatanda sa lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay aso ng prinsipe, at sa pintuan ng isang tao, hindi maaaring hayagang labanan ni Lance ang aso. Pagpasok sa manor, sa isa sa mga leisure corridor ng manor, isang lalaking napakarilag ang suot ay nakahiga sa isang tamba-tamba, napapaligiran ng ilang babaeng nagmamasahe sa kanya. Lumapit sa kanya sina Lance at Leslie, at sinenyasan ni Leslie si Lance at pagkatapos ay nagbigay galang, "Greetings, Your Highness Prince Yano." Bumangon ka. Binuksan ni Yano ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumingin kay Lance at nagtanong, "Ikaw si Lance?" Eksakto. Bakit hindi ka magbigay galang kapag nakita mo itong prinsipe? Ang aking likod ay nasugatan at hindi ako maaaring yumuko upang magbigay ng aking paggalang, kaya sana ay patawarin ako ng kamahalan. Ikaw. Nagalit si Prince Yano at hindi nang ahas, tapos tumawa siya, "Ha ha ha ha, Lance, not bad, very personable, I like a minister with such personality." Tumawa si Yano, gusto niyang magalit pero hindi, ngunit sadyang nagsabi ng courtier, na sinasabi kay Lance na isa ka lang courtier. Hindi nag-abala si Lance na makipagtalo sa kanya, at nagtanong, "Siguro kung ano ang gusto ng kamahalan, Prinsipe Yano, nakita ako." Lance, narinig ko ang tungkol sa iyong reputasyon 2 araw na ang nakakaraan, ngunit ngayon ko lang nabalitaan na isa kang dayuhang estudyante mula sa North Empire, hahaha, nagkataon lang, kaya ipinadala ng prinsipeng ito si Ajin para ipatawag ka. Siya nga pala, nasaan si Jin na nagpatawag sa iyo?
Bakit hindi siya sumama? Natarante ang prinsipe ng Inferno, ngunit hindi ito masyadong inisip. Oh! Ngumuso si Lance, ang aliping iyon ng aso. Siguradong nakahiga pa rin siya sa labas ng manor ni Lance, hindi makatayo. Lance, matagal na akong hindi nakabalik sa North Empire, hindi pa kita naririnig sa bansa noon, saang pamilya ka ng North Empire galing ka? Walang pamilya, sabi ni Lance. 738. Walang pamilya dapat isa kang talent ng Imperial kung makapunta ka dito para mag-aral, sinong Oiliari minister ka ngayon ng prinsipe. Gayunpaman, wala kang masters ngayon. Laging nakakainis si Lance na marinig sa kanya ang salitang master. Wala akong master, ngunit ako ang Oiliari talent ng 40 prinsipe, ang Oiliari talent ni Peter. Ministro ng Oiliari ni Peter. Hahaha, hahaha, hahaha. Malakas na tawa ang pinakawalan ni Yano na parang may narinig na biro. Anong tinatawanan ng kamahalan? Lance, ito ay talagang napakawalang silbi, para sa isang taong kasing talino mo ay nagtatrabaho bilang isang subordinate para sa basurang harem. Ay, oo. Lance, lubos kitang hinahangaan at balak kitang kunin bilang aking pantulong na ministro, ano sa palagay mo? Paumanhin, ang kamahalan Peter ay may kabaitan sa akin, hindi ako handang tumulong sa sinuman maliban sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Harem, lumitaw ang isang bakas ng displeasure at sinabing, Lance, dapat ay matalino kang tao, sa pagitan namin ni Harem, na mas mataas at mas mababa, hindi mo ba nakikita iyon? Dapat mong malaman iyon. Ang mga prinsipeng tulad ko na maaaring pumunta sa Star Ocean Academy upang mag-aral sa ibang bansa ay may ganap na kakaibang potensyal sa hinaharap. Dapat mo ring malaman na napakaraming prinsipe sa ating North Empire, hindi lahat ng prinsipe ay maaaring pumunta sa ibang bansa upang mag-aral, ngunit lamang ang mga dapat pumasa sa maharlikang pagsusulit. Alam mo ba kung ano ang Royal Test? Ang Royal Examination ay isang napakahigpit na pagtatasa, 20 duels ang naka-schedule araw-araw para gayahin ang dulang ng Star Ocean Academy sa loob ng 10 magkakasunod na araw, ito ay nagdadagdag ng hanggang 200 duels, ang prinsipe lang. Who wins more than 195 duels is considered to have passed the Royal Examination and can go to study abroad. At ako, hindi lang pumasa sa assessment, but I won all 200 duel fights, so you should see my talent and future potential. Probably, sa hinaharap, ako ang magiging emperador ng North Empire, matalino ka, dapat alam mo kung ano ang gagawin. Nanalo lamang ng 30 sa 200 tunggalian, isang walang kwentang prinsipe, talagang naglakas loob kang magsabi ng isang bagay tungkol sa pag-alam kung ano ang gagawin sa harap ko. Talaga. Kaya, napakatalino ng kamahalan. Tumaas ang mga sulok ng bibig ni Lance, sa mga mata ni Lance, 29 na taong gulang bago maabot ang innate great perfection, ano ang malakas. Gayunpaman, tungkol sa prinsipe ng North Empire na kailangang pumasa sa isang royal exam para makapag-aral sa ibang bansa, itong si Lance ay hindi alam, pagdating niya rito, sinabi lang ni Harem na hindi siya nakapasa sa eksaminasyon, kung hindi ay darating siya. 2 years ago. But thinking about it, princes are not ordinary people, they would be in a great loss if their talent is not good enough and they die in a duel with AC Beast sa Starsea Academy, kaya dapat siguraduhin mong napakaliit ng posibilidad na mamatay sa yugto ng dulang bago sila makapag-aral sa ibang bansa. Tumayo si Yano at sinabing, Lance, narinig ko na kakapasok mo lang sa innate great perfection. Tama. Tumango si Lance nga, ngunit nakapasok na si Lance sa ikalawang antas ng innate great perfection kagabi. Lance, kung ganoon, mag-away tayo, hahayaan ko rin na maranasan mo ang lakas ng prinsipeng ito. Sinabi ni Lance, natatakot ako na hindi magandang ideya iyon, kamahalan na prinsipe Yano, isa kang prinsipe, kung sakaling masugatan kita. Matapang na alipin, nakapasa ang prinsipeng ito sa maharlikang pagsusulit, sa tingin mo ba ay swerte ito? Nasaktan ako. Sa tingin mo ba ang prinsipeng ito ay isang rice ball pinch?
May bakas ng galit ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Yano. Isang bakas ng galit ang lumitaw din sa mga mata ni Lance, na talagang tinatawag siyang alipin. Sa kasalukuyang katayuan ni Lance, hindi na niya matitiis ang ganitong uri ng pambubuli. Kamahalan na Prinsipe Yano, hindi sa hindi kita lalabanan, ngunit hindi ako nangangahas, walang mata ang mga espada, napakadaling manakit ng tao. Mangyaring sumulat ng isang liham ng disclaimer na hindi ako masisisi kahit na masaktan man kita. Sinabi ni Lance na ipapasulat siya ni Lance ng isang liham ng exemption at pagkatapos ay sisigawan siya ng husto. Fine, dahil duwag ka, bibigyan kita ng letter of exemption from blame. Ang Yano Prince ay agad na nagsulat ng isang liham ng disclaimer, na nagsasaad na ang pagputol kay Lance ay isang aksyon na iginiit niya, at kahit nasaktan niya si Lance, o kung sinaktan siya ni Lance, ang magkabilang panig ay hindi papayagang magpatuloy. Kanya. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat, Your Highness, then please. Lance, pinasulat mo ako ng waiver dahil sa takot na masaktan ako, napaka-insulto nito sa prinsipe na ito, tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Pagkatapos sabihin iyon, biglang gumawa ng arrow step si Yano at lumipad patungo sa Lance, ang bilis na iyon ay napakabilis. Nagulat si Lance, karapat-dapat na makapasa sa royal examination, mayroon siyang kaunting lakas, ngunit ang kanyang lakas ay napakababa sa mga mata ni Lance. Not to mention. Sa isang kisap mata, napatay na ni Yano si Lance, at sasaksakin na sana niya ang dibdib ni Lance nang tingnan niya ito. Tumulo ang isang napakalaking sampal at biglang sumampal sa mukha ni Yano. Boom! Lumipad sa gilid si Yano sa isang iglap. Nasaan ang kalaban ni Lance? Gayunpaman, may intensyon si Lance na ipaalam sa kanya kung gaano siya kalakas, kaya syempre, hindi siya tumigil ng ganoon kadali. Nang lumipad si Prinsipe Yano sa isang tabi at hindi pa nalalapag sa lupa, nang hindi na siya hinintay na magsalita, isa pang ghost will duel ang umakyat at hinawakan ang kwelyo ni Yano. Sinampal ni Lance ang kaliwat kanan, napakabilis na hindi napigilan ng palo, at dito sa sandaling iyon, si Lance mismo ay hindi alam kung ilang sampal ang naibigay niya sa kabuuan. Sa oras na huminto si Lance, ang prinsipe ng Yano, na nahuli sa kanyang mga kamay, ay namamaga sa ulo ng baboy. Nagkunwaring takot si Lance at abala sa pagsasabing, kamahalan, ayos ka lang ba, pasensya na, nawalan ako ng kontrol, pasensya na, kamahalan. Sa sandaling ito, tuluyang natumba si Yano, sinampal lang siya sa kaliwat kanan, umiikot na ang ulo niya, at sa sandaling binitawan siya ni Lance, bigla siyang nawalan ng malay at napaupo sa lupa. Si Leslie, na nakatayo sa hindi kalayuan sa tabi niya, ay natigilan ngayon at tumingin kay Lance na may masamang tingin, binubugbog ang prinsipe ng ganito, kung ito ay nasa North Empire, magkakaroon ka agad ng hindi mabilang na malalakas na lalaki na lalabas sa galit upang lipulin si Lance. Bumantong hininga si Lance at sinabing, Your Highness Prince Yano, sorry wala yan sa ngayon, aalis muna ako. Hinailan ni Lance si Leslie sa apoy, sinamantala ang katotohanan na si Prince Yano ay nahihilo at hindi pa bumabalik sa kamalayan. Pagkatapos umalis sa Yano Princess Manor, si Leslie ay nagreklamo, masyado kang magaan. I did it on purpose. I hate this princess. Always acting like they are superior. I slapped him to death, he actually called me a slave, looking for death. Lance, delikadong ideya iyon, hindi ako naniniwala na hahayaan na lang ito ng Yano Prince ng ganito. So what if hindi natin hahayaang ganito, nasa akin pa yung letter of exemption na sinulat ng sarili niyang kamay, nasa kamay ko yung letter of exemption, binugbog siya ng ganito, siya lang ang may kasalanan sa kanya. Sariling mababang kakayahan, kahit sa harap ng emperador, mayroon pa rin akong mga dahilan para ipagtanggol ang aking sarili. Si Lance ay hindi lang natakot, sa pagkakataong ito si Yanro ay maaari lamang magdusa ng isang paipong pagkawala. 739. Sa manor ng prinsipe ng Yano, ganap na gising si Yano. Nasaan si Lance? Nagbuga ng apoy ang mga mata ni Prince Yano at sumigaw. Your Highness,
Wala na si Lance? Your Highness, kumusta na ang mukha mo? Gusto mo bang bigyan ka ng blowjob ng subordinate mo? Blow you. Sinipa ni Yano ang minyan. Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Hinawakan ni Yano ang magkabilang gilid ng kanyang mukha, ganap na walang sense at namamaga na matanda at matangkad. Si Yano ay hindi pa naranasan ng ganoong galit sa kanyang buhay, ngunit ang banal na prinsipe ay talagang binugbog ng ganito. Siyempre, si Yano ay nanginig din sa lakas ni Lance. Siya ay isang prinsipe, at may mas maraming makapangyarihang lalaki kaysa sa kanya, si Lance, na nangahas na ipahiya siya ng ganito. Agad na lumabas si Yano sa manor, galit na aayusin ang score kay Lance. Sa sandaling dumating sina Lance at Leslie sa bahay, ang dagandong ni Prinsipe Yano ay nagmula sa labas. Lance, how dare you? Sa sumunod na segundo, galit na pumasok si Prinsipe Yano. Tiningnan siya ni Lance nang may paghamak at nagtanong, Your Highness Yano, mayroon ka pa bang mga tagubilin? Lance, maglakas loob kang sakta ng prinsipe na ito. Nagnganga ang mga ngipin ni Yano. Tumawa si Lance, nagbibiro ang kamahalan, ako ay isang grass folk, saan ako mangangahas na sakta ng isang marangal na prinsipe? Maraming beses mo na lang akong sinampal, hindi pa ako tapos sayo. Hahaha, napakakalimutin ni kamahalan, nag-sparring lang tayo, hindi nag-aaway, sabi ko na nga ba hindi maiiwasang magdulot ng kapahamakan ang sparring, pero sinulatan mo pa ako ng waiver para palakasin ang loob ko, nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Prinsipe ka ng ang North Empire, hindi ka kasing sanay ng iba, sinasaktan mo ang iyong sarili sa isang hiwa, at nahihirapan pa rin ako pagkatapos, talagang sinisiraan mo ang ating North Empire. Your Highness Yano, kung gusto mo talagang iligtas ang mukha ng ang iyong inang bayan, itigil mo na ang paggawa ng gulo, baka malaman ng iba at mawala ang dignidad ng iyong bansa. Sabi ni Lance na may panunuya. Lance, sinadya mo yun sa simula. Nanlamig ang mga tingin ni Lance at sinabing, Prinsipe Yano, ito na ang katapusan ng bagay, kung patuloy mong hindi nalalaman ang iyong sarili, huwag mong sisihin si Lance sa pagiging bastos ko. Matapang na masuwi ng mga tao, lumuhad para sa akin. Sigaw ni Yano, kinuha ang lakas ng isang prinsipe. Hahaha, lumuhad ba ako gusto mo? Ikaw. Bang! Hinampis ni Lance ang dibdib ni Yano gamit ang kanyang palad at ibinagsak siya sa lupa, sinabing, Yano, dahil isa kang prinsipe kaya tinitiis kita sa bawat pagkakataon, kung sino pa man, gagawin ko. Matagal mo na siyang lumpo, kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam ang sarili mo, huwag mo akong sisihin. Lance, maglakas loob kang magrebelde. Rebelyon. Prinsipe ka lang at rebelyon na ang pambubugbog sayo. Sino ka ba? Sa tingin mo ikaw ang emperador. Oops, gusto mong magplano para agawin ang trono. Lance, hintayin mo ako, si Yano, ay hindi ka pakakawalan, ipinangako kong hindi sisirain ang iyong siyam na angkan hanggat hindi ko gagawin. Nagbitaw si Yano ng masasakit na salita at tumalikod upang lumipad palayo. Malamig ang tingin ni Lance. Sinabi ni Leslie, Lance, ikaw ay nasa malaking problema. Oo. Bakit ngayon mo lang siya sinaktan? Sino ba ang nagpakamayabang sa harap ko at nagpaluhod sa akin, nakaka-offend na nga tong ganitong tao takot ka pa ba sa dagdag na sampal? Nako, Star Ocean Academy na ngayon, at ihahatid ka niya. Hindi ito maaaring makatulong, ngunit pabalik sa North Empire, ito ay iba. Walang magawang sabi ni Leslie. Hahaha, kung gayon, ako, si Lance, ay maghihintay na lang at tingnan. Ang malamig na tingin ni Lance, at ang kanyang mukha ay parang hindi siya nakaramdam ng takot kahit kaunti. Naramdaman ni Leslie na medyo nagbago si Lance, kumpara noong bago pa man lang siya lumabas para mag-aral, ngayon ay parang tumataas ang tiwala niya sa sarili at hindi siya natatakot sa sinuman. Medyo nagbago nga ang mentality ni Lance, dati, hindi pa nagsaliksik si Lance sa God-Sokong Great Law, kaya natakot si Lance na baka isang araw ay matatapos niya ang kanyang talento, o aabutin ito ng ilang dekada, o kahit na
Daan-daang taon upang maging malakas, at na siya ay madudurog hanggang sa mamatay pagkatapos ng mahabang panahon, kaya sa oras na iyon, si Lance ay maingat pa rin sa mga malalakas na tao, lalo na sa mga may kaugnayan sa korte ng North Empire. Gayunpaman, ngayong sinaliksik na ni Lance ang dakilang batas na sumisipsip ng Diyos, mas mabilis na lumakas si Lance, kaya tiwala si Lance sa kanyang sarili, at nagsimulang lumaki ang kanyang puso, hindi na handang apihin. Prinsipe ng distrito, pumunta sa impyerno, Lance talento kaysa sa kanya, bakit siya ay dapat na bullide, ano ang isang prinsipe, ang isang prinsipe ay mahusay at pagkatapos ay tulala, ang prinsipe din hayaan siyang kumain ng sutla, huwag maniwala sa wait and see. Ang prinsipe ng Yano ay bumalik sa kanyang asyenda sa galit, ang kanyang mga baga ay malapit ng sumabog, hindi niya inaasahan na si Lance ay magiging matapang, siya ay isang prinsipe na nakapasa sa maharlikang pagsusulit, siya ay may walang limitasyong mga prospect, at siya naglakas loob na lumaban. Gayunpaman, ito ang Star Ocean Academy, talagang wala siyang paraan para hawakan si Lance sa ngayon, hindi niya ito kayang labanan o talunin. Galit din ang mga lalaking iyon ni Prinsipe Yano nang makita nilang nabusog ang kanyang kamahalan. Kamahalan, dumating na ang mga bagay-bagay, maaari lamang nating ipaalam kay Senior Harley, ngunit nasa kadugtong na isla na libu-libong kilometro ang layo, at aabutin ng ilang araw bago siya makarating. Hindi alintana kung ilang araw ang kailangan, magpadala kaagad ng flyer at sabihin sa kanya na pumunta kaagad sa Marshall Island. Oo. Si Harley ay isang transcendent na likas na malakas na tao na sumama kay Prinsipe Yano upang mag-aral sa ibang bansa noon, gayon din bilang isang transcendent na likas na dalubhasang bantay sa tabi ni Prinsipe Yano, katulad ni Senior Ansong sa tabi ng 40 prinsipe na si Yano, isang transcendent innate strongman na sumama sa pag-aaral sa ibang bansa noon, maliban sa Star Ocean Academy na hindi pinapayagang manatili ang mga estudyanteng hindi estudyante, kaya tumira siya sa isang kadugtong na isla ilang libong kilometro ang layo sa malapit, para kung may mangyari man, siya maaaring dumating upang sumuporta sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng isang patawag sa flyer. Ang mga prinsipe ng ibang imperyo, ang kanilang mga bantay ay pareho, na naninirahan sa isang nakakabit na isla na libu-libong kilometro ang layo. Lance, kung maglakas loob kang hiyain ang prinsipe na ito, gusto kong mamatay ka kung gusto mong mamatay at mabuhay kung gusto mong mabuhay. Nangangagat ang mga ngipin ni Prinsipe Yano. Sa bahay ni Lance. Sinabi ni Leslie, hindi ka kayang talunin ni Yano, tiyak na hindi siya basta-basta susuko, tiyak na lilipat siya para tumulong. Nang dumating siya upang mag-aral sa ibang bansa, tiyak na mayroon siyang kahit isang bantay na lampas sa katutubo na susunod sa kanya. Noong nasa Goddess Organization ako noon, nabalitaan ko na mayroong nakakabit na isla na libu-libong kilometro ang layo mula sa Star Ocean Academy, at ang mga kasamang gwardya at iba pa ay pansamantalang naninirahan sa kadugtong na isla, kaya sa palagay ko ay dapat nandoon din ang mga lampas sa likas na gwardya ni Prinsipe Yano. Ngumuso si Lance, paano kung nandoon, ipapaalam ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng humanap ng tae, Prinsipe Yano, kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, huwag mo akong piliting pakainin siya ng sutla. Ikaw. Natahimik si Leslie, si Lance ay talagang hindi nag-aalala, siya ay nag-aalala hanggang sa mamatay, talagang ang emperador ay hindi sabik na beteng. Saan kailangang mag-alala si Lance, ang transcendent na likas na mga gwardya ng prinsipe ng Yano, ang paghahanda para sa kamatayan ay ang una at ikalawang antas ng unang yugto ng Unity Realm, si Lance ay mayroon na ngayong life crystal, maaaring hindi maglakas loob na lumaban. Kasama ang Unity Realm, not to mention, yeager itong kaibigan, wala lang ba 740. Susunod, araw-araw, lumusong si Lance sa dagat ng madaling araw upang pumatay ng mga hayop sa dagat at nanatili doon hanggang sa madilim. Araw-araw, kaya niyang pumatay ng humigit kumulang 20 hayop sa dagat, kaya lang, lahat sila ay mas mataas ng kaunti sa kanyang kaharian. Katulad nito, patuloy na pumatay si Lance sa loob ng 7 araw. Sa kabuuan, nakapatay siya ng mahigit 150 hayop sa dagat. Sinipsip din ni Lance ang espiritual na enerhiya ng 150 sea beast.
Si Lance ay malapit nang sumabog sa pagod pagkatapos ng 7 araw ng tuloy-tuloy na pagpatay. Sa wakas, naramdaman ni Lance na muling napuno ang kanyang espiritual na enerhiya, pagkatapos, sa wakas ay dumampi sa ikatlong antas ng kaharian. Nagmamadaling bumalik si Lance sa kanyang nakasarang pinto, kung hindi niya maabot ang ikatlong antas, talagang hindi makakapit si Lance. Sa nakalipas na 7 araw, si Lance ay halos mamatay nang hindi bababa sa 10 beses dahil siya ay nasa ilalim ng pagkubkob. Matapos bumalik si Lance sa manor, isinara niya ang pinto sa loob ng 2 oras at sa wakas ay nakapasok sa ikatlong antas ng innate perfection. Yay! Maganda iyan, 1 linggo lang ang ginamit ko para makalusot mula sa ikalawang antas ng innate great perfection, hanggang sa ikatlong antas. Gayunpaman, nagsikap ako ng husto, magpapahinga ako ng mabuti sa susunod. Sobra na. Magpapahinga na sana si Lance nang biglang, tumakbo si Leslie at sumigaw, hindi maganda. What's wrong? I'm going to rest for half a month now, no matter what, ayoko nang pansinin ang kahit ano, bahala ka na para sa akin, hindi ka na mahina, meron ka pa. Ang kakayahang ito. Sabi ni Lance kay Leslie, nitong mga nakaraang araw, araw-araw ding nagpupunta si Leslie sa dalampasigan, bagamat hindi niya ito maaaring samahan pababa sa dagat, ngunit hinintay niyang bumalik si Lance sa dalampasigan, sa parehong oras, siya mismo ay sinubukan din na linangin ang Oyai, ang lakas ni Leslie, ay napakalakas din, syempre, na tumutukoy sa aspeto ng mesmerism. Lance, tumakbo ka. Takbo. Takbo anong takbo? Ngayon ko lang nabalitaan, nakalimutan mo na ba na 7 araw na ang nakalipas, sinaktan mo ang prinsipe ng Yano. Kahapon, dumating iyong Unity Realm Guard ng Yan Swept Prince, lumuwas tayo sa dagat nitong mga araw, kaya't hindi kita mahanap, ngunit ngayong araw ay nabalitaan nilang nakabalik ka na, malapit nang dumating ang Unity Realm Powerhouse, kaya tumakbo ka. Nag-aalalang sabi ni Leslie. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, kung hindi ito binanggit ni Leslie, nakalimutan na sana ni Lance ang tungkol sa prinsipe ng Yano. Tumakbo. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa labas, takbo. Saan ka tatakbo? Sa sumunod na segundo, isang malakas na lalaki na nalampasan ang likas na tao ang pumasok sa manor ni Lance sa isang iglap. Hindi nagtagal, lumipad din si Prince Yano. Itinuro ni Prinsipe Yano si Lance at sinabing, Charlene, siya iyon, patayin mo siya para sa akin, ako ang mananagot sa lahat ng mangyayari. Ang mga mata ni Lance ay tumingin sa matandang lalaki ng Unity Realm, sa paghusga sa momentum ng kanyang katawan, ito ay katulad ng Senior Ansong, pagkatapos, ito ay dapat na isang tao mula sa unang antas ng unang bahagi ng Unity Realm. Kaharap ang malakas na tao ng Unity Realm, hindi maaaring mas mabilis si Lance kaysa sa iba, kaya imposible ang pagtakas, at walang pagkakataon na hanapin si Igor. Gayunpaman, hindi naisip ni Lance na tumakas, ngunit sa halip ay nilabanan siya. Ikaw si Lance? Tanong ng matanda na may malungkot na mga mata. Oo, alin ka? Huwag mo pang i-report ang pangalan mo. Hahaha, Lance, bilang isang mamamayan ng Yano Empire, tahasan mong binubuli ang prinsipe, karapat-dapat kang mamatay para sa iyong mga krimen. Bilang isang auxiliary minister ng kanyang kamahalan Yano, hindi kita pababayaan ngayon. Bilang isang mamamayan ng North Empire, hinding-hindi ako papayag na may mangbuli sa akin, kahit na ang isang prinsipe ay ayaw akong i-bully. Mabuti, Lance, ngayon ay lalaban ako para sa emperador ng imperyo at papatayin ka, ikaw na taksil sa pamamagitan ng kamay. Napaka-traitor. Nakatitig si Lance, ang life crystal sa kanyang kamay ay laging nakahanda, ngayon ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang labanan na higit sa likas na kalikasan. Umungol si Prince Yano, sige, ano pang hinihintay mo, patayin mo ang taksil na baliw na ito. Ang matandang iyon na tinatawag na Harley ay tumango, ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay tumaas, at sa susunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay lumipad patungo kay Lance.
Palaging nakabantay si Lance, alam niyang napakabilis ng Unity Realm Powerhouse na hindi niya mapalampas kahit isang kisap mata, kaya sa sandaling gumalaw ang katawan ng matanda, agad na ibinuhos ni Lance ang panloob na enerhiya sa Life Crystal sa kanyang kamay. Talagang mabilis ang takbo ng matanda, at naabot niya si Lance sa isang kisap mata. Gayunpaman, biglang nagliwanag ang ball ang kristal sa kamay ni Lance na parang kasing liwanag ng araw. Biglang nabuhayan ng loob ang mata ng matanda, para siyang bulag. Si Lance ay naglabas ng 100% na konsentrasyon at sinampal ang ulo ng matanda sa parehong oras sa sandaling lumiwanag ang ball ang kristal, at maswerte na ang matanda ay kalahating ulo na mas maikli kaysa kay Lance, kung hindi ay hindi ito magiging napakadali. Dakilang batas na sumisipsip ng Diyos. Alam ni Lance na limitado ang kanyang mga pagkakataon, sa sandaling hinawakan niya ang tuktok ng ulo ng matanda, inilapat niya ang dakilang batas ng pagsipsip ng Diyos sa mabangis na pagsuso, kahit isang bahagi ng 1 segundo ng mabangis na pagsuso ay sapat na upang harapin ang isang nakamamatay na suntok sa matandang ito. Oo nga, wala pang isang kisap mata, umatras ang katawan ng matandang lalaki ng Unity Realm. Ikaw. Ang matandang Unity Realm ay hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay hinaila palayo sa kanya, at nakaramdam ng kakaibang sakit sa kanyang ulo, para lamang sa isang kisap mata. Mata. Hinawakan ni Lance ang ball ang kristal sa kanyang kamay at ngumuso, wala ka nang hihigit dyan. Nanginginig sa galit ang matanda. Hindi nasiyahan ng prinsipe ng Yano, Harley, paano mo ginagawa ang mga bagay? Sinabi ko sa iyo na sampelan mo siya hanggang mamatay, saan mo siya sinampal hanggang mamatay? Kinagat ng matandang lalaki ng Merging Realm ang kanyang mga ngipin at muling binaril si Lance. Agad ding ibinuhos ni Lance ang panloob na enerhiya sa ball ang kristal sa sandaling iyon, tulad ng pagkinang ng ball ang kristal nang marating ng matanda ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata upang hindi maapektuhan ng ball ang kristal ni Lance, at pagkatapos na makilala ang direksyon ni Lance, hinampas niya ito ng isang bulag na palad. Masaya ang puso ni Lance, ang hanggal na matandang ito. Biglang nagdesisyon si Lance ng Ghost Wheel, isang flash sa likod ng matanda, pagkatapos ay idiniin ng palad ang tuktok ng ulo ng matanda. Pagsipsip sa dakilang batas ng Diyos. Sa pagkakataong ito, inokupahan ni Lance ang isang paborebleng posisyon at humigop ng kaunti kaysa sa unang pagkakataon, na mas maraming beses na napinsala ang matanda. Napalingon ang matanda sa takot. Ang Ghost Wheel Resolve ni Lance ay lumipad pabalik. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay likas at hindi makayanan ang anumang welga mula sa Unity Realm Powerhouse. 2 beses na niyang ginamit ang Divine Sakang Law sa matanda, na nagdulot na sa kanya ng nakamamatay na pinsala. Gaya ng inaasahan, tila nalilito ang matanda sa mga sandaling ito, na parang hindi makapag-concentrate. Paano nangyari ito? Ano ang ginawa niya sa akin? Palihim na nagsalita ang matanda sa loob. Pagkawala ng isa-isa, ito ay naging dahilan upang ang prinsipe ng Yano ay labis na hindi nasisiyahan. Harley, ikaw na matandang immortal, sinabi ko sa iyo na patayin mo si Lance, ano ang ginagawa mong dili-dali? Sigaw ng Yano Prince. Sa sandaling ito, ang matandang Unity Realm ay talagang nahihirapang magsabi ng anuman, ang mga diskarte ni Lance na ito ay masyadong kakaiba, hindi pa banggitin ang ball ang kristal sa kanyang kamay, ang mas nakakatakot ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nagiging sanhi ng matinding trauma sa kanyang espiritu, na trauma ang kanyang espiritu, hindi ito isang bagay na mababawi sa isang araw o dalawa, ito ay nakamamatay. Forget what they doing, keep on doing.